Magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan ko. Eto BP Sara Duterte, good shot o bad shot? Ito ang ating pag-uusapan. Talaga naman po, ayaw po talagang tigilan si BP Sara Duterte. Kung hindi bad shot, kung hindi she crossed the line. At iba naman confidential fund at intelligence fund. Diba? Ano pa ba? Tapos ito pa, West Philippines sila. Sinasabing pro-China ang mga Duterte. Pati si BP Sara Duterte. Hindi lang, no comment si BP Sara Duterte, pro-China na. Diba? Hindi naman po siya ang dapat magsalita dyan, kundi ang ating Pangulong BBM. Siya po kasi ang architect ng foreign policy. Walang iba po kundi ang ating presidente lamang. At sinabi na po yan ni Pangulong BBM. Diba? Ano pa bang gusto nyong ibanat kay BP Sara Duterte? Pati yung kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagsalita, kasalanan pa rin ba ni BP Sara Duterte? Si BP Sara Duterte pa ang nagsalita. Hindi porkit magulang, si BP Sara na ang may kasalanan. At hindi naman pro-China ang mga Duterte. Nagkataon lang talaga na ang policy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay lahat kaibigan. Pero alam mo natin na ang US, lalo si dating Presidente Barack Obama, tinitira siya, di ba? Sinisiraan siya sa kanyang magandang ginawa sa ating bansa. Yung paglaban sa illegal na droga. Alam naman natin na maraming nagkagusto sa ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil tumahimik yung ating bansa, di ba? Ang kaso, ina-ICC siya ngayon ng kanyang mga kalaban sa politika, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Alam naman natin na napakaganda ng ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si BP Sara Duterte. Kaya patuloy ang mga Duterte ay sinisiraan ng mga tambilawan. At talaga naman, sabi nga ni Makagago, ito na naman tayo, na may pondo para siraan talaga ang mga Duterte. Ganun po, talagang nalayo pa ng 2028, sabi ni BP Sara, para mamuliti ka. At no comment at trabaho lang. Trabaho lang si BP Sara Duterte. Wala naman siyang sinasabing masama kay Pangulong BBM. At ito, nakuha alam mo ng camera na nakangiti o nakatawa. Diba? Dapat natin bigyan ng hindi magandang kahulugan. Sana naman po, nasa na po yung unity team. Ito po, kung dati-rati, ayaw ni BP Sara tumakbo sa pagiging Vice President. Dahil gusto niya isang mayor lamang. Ngayon, ang ginawa niyo, gusto niyong patakbuhin BP ng Pilipinas para masigurado ang pagkapanalo ni Pangulong BBM. Di ba? Para na maisigurado ang pagkapanalo ni Pangulong BBM, inaalok nyo si BP Sara Duterte ng pagiging busy niya. Diba? Nagtagumpay naman talaga. Tambak ang mga kalaban. 31 million ang boto ni BP Sara.
at ni Pangulong BBM. Diba? Tapos, ito ba ang isusukli nyo kay VP Sara Duterte? Lahat na lang ng paninira. Diba? Grabe naman kayo. Wala man lang kayong, alam niyo na, diba? Si VP Sara Duterte nananahimik sa Davao. Tapos ngayon, niligawan nyo para tumakbong VP ni Pangulong BBM. Tapos ngayon, nagtagumpay. Ngayon, gusto nyo tanggalin. Diba? Gusto nyo tanggalin sa pagiging DepEd Secretary. Kaya nga siya hindi nagsasalita about sa West Philippine Sea. Dahil nagtatrabaho siya sa gobyerno. Diba? Ikaw ba naman nagtatrabaho ka sa gobyerno tapos magsasalita ka laban sa Pangulo mo? Kaya siya, no comment. Diba? Hindi porket yung ama, nagmumura si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nagpupulburon daw, kasalanan ni VP Sara Duterte. Hindi po ganun yun. Wala pong ganun. Talaga naman kayo. At si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya naman yan nagsasalita ng ganyan. Ibabalik naman po natin. Dahil po naman sa pang-iipit sa kanya. Ano sinisigaw ng mga tambilawan dyan? Papasukin ng ICC. Ano pa? Anong ginawa sa Kongreso? Diba? Baguhin ang konstitusyon, ang konkon. Baguhin natin ang konstitusyon, diba? No. Alam yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil abogado yan eh. Diba? Ganun talaga siya magsalita. Pero sinabi naman niya na hindi siya kaaway ng mga Marcos. Totoo naman talaga. Diba? Kasi kung kaaway siya, diba? Hindi na dapat niya tumulong pa sa mga Marcos. Nakita naman si Ako Lakay. Diba? Kung pinalibing niya na maayos. Pero, against ang mga dilawan. Pero yung mga dilawan, nasaan na ngayon? Nandito na sa Tambilawan na ngayon. Ay, talaga naman kayo. Ay, wala kayong alam niyo yun. Diba? Kaya sana ayusin nyo. Magtrabaho lang tayo. At ang tunay na issue ng ating bansa, yun po ang ating gawin. Mahal na Pangulong BBM. Nakita niyo naman po, mahal na Pangulong BBM. Napakamahal po ng bilihin po ngayon. Lahat po ng klaseng bilhin ay napakamahal po. At yung ating 20 kilos na bigas ay hindi na ho 20 kilo. 60 na po ang kilo ngayon. Ay nako po, mahal na Pangulong BBM. Ayun po ang talagang tunay na issue sa ating bayan. At yung sa NFA na yan, talaga naman napakakurap po. Andiyan yung mga smuggler. Diba po? Mahal na Pangulong smuggler, mga korupsyon sa NFA, at maraming tumatama sa, alam niyo na, diba? Ayaw ko lang kung talagang totoo ba yung tumatama na yan. Napakadaming issue at patuloy na binabanatan si VP Sara Duterte na hindi naman niya ginagawa. Ngayon, ano sabihin niyo? Bukas na po ang balikatan. Umpisa na po bukas. At tuwang-tuwa naman po kayo dahil sabi ng iba, nandyan kampi sa atin ng G7. Ano ba yung mga G7 na? Yan yung mayayamang bansa. Natutuwa pa kayo. Tapos,
yung China, asar na asar sa ginagawa. Diba? Bali sana kung yung mga base na yan nandyan sa may Ayungin Shoal. Dapat dyan ilagay yung base militar. Tambakan ng mga US. At dyan nila ilagay yung kanilang aircraft carrier at mga destroyer nilang barko at submarine. Diba? Hindi, alam naman natin na ang China gusto nilang kunin ang Taiwan. Pero yung Amerika, hindi ko alam kung anong pakay nila dyan. Kasi pag sumali naman dyan ang Amerika sa digmaang Taiwan sa China, baka madamay tayo dyan. Labas na yan sa Mutual Defense Treaty na yan. Diba? Yung pagdadala nga ng mga missile na yan, labas na yan. Mutual Defense Treaty, nakapaloob ba yan? Magdala ka ng mga missile na yan. Diba? Ang lalaking missile na aabot sa China. Siyempre matutuwa yung iba dyan, yung pro-American. Diba? Tayo, alam tayo. Gitna lang tayo. Ganon si VP Sara. Gitna lang. Lahat kaibigan. Walang kaaway. Negosyo lang tayo. Diba? Alam naman natin ng Amerika, talagang matatapang yan. Dahil maraming armas na ibibenta yan. At kailangan natin ng armas na bumili sa US. Yun naman talaga eh. Diba? Ang bentahan tayo ng malalakas na armas nila. Diba? Bakit hindi natin pag-usapan? Diba? Na walang gera. Kung po pwede, walang gera. Pag-usapan natin. Diba? Ganun po dapat. At dyan yung US, dapat doon sila nakaharap sa Ayungin Shoal. Diba? Doon dapat sila nakabantay. Hindi dyan sila sa may Cagayan. Diba? Andyan yung naval base nila at nakabantay dyan. Ba't nandyan? Diba? Tapos ngayon, iimbestigahan nyo bakit ang daming mga Chinese student dyan, diba? Ibibintang nyo naman kay BP yan. Baka ibintang, wala si BP kinalaman dyan. Baka ibintang nyo naman kay BP yan. Diyos ko po, imbestigahan nyo na malaman kung sino yung may dahilan dyan na bakit dumami ang mga Chinese dyan sa Cagayan. Imbestigahan na ng sinabi yan. At ito lang po ang masasabi ko. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at mag-notify na po kayo para updated po kayo. At pakishare na rin po. Pakishare para malaman po ng mga tambilawan. Kasi talagang ayaw po niyang tumigil na siraan si VP Sara Duterte. Pakishare na po para po sa ating mga kababayan niya sa ibang bansa. Pakishare po na malaman nila kung ano po talaga ang tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Ang ating bansa po ay talagang naghihirap. Diba? Ang daming korupsyon, natabunan na. Yung NFC korupsyon at maraming smuggler. Diba? Ayan po yung mga, ang dami pa po. Ang dami pa. Mga issue na talagang nagpapahirap sa ating bansa. Kaya mga babayan ko, kailangan po ninyong mag-isip-isip. Kailangan timbangin nyo yung mga narinig nyo. Hindi yung dahil, maka BBM ako maka Duterte ako. Tignan niyo po yung mga issue na yan. Kung yan ba'y totoo o hindi, mag-search po kayo. Ano bang nararamdaman nyo? Naghihirap ba ang ating bansa? O umuunlad po ang ating bansa? Wala hong magne-negosyo kung magulo po yung ating bansa. At walang magne-negosyo kung maraming korupsyon sa ating bansa. Diba? Korupsyon. Mahal ang bilihin. Traffic. Diyos ko po kayo. Diba? Tapos babaguhin niyo pa yung konstitusyon. Ayaw niyo na bang umalis dyan at babaguhin niyo? Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 6 na taon, tapusin po, 6 na taon. Hindi na po tayo pwedeng sumobra pa roon. Sabi naman po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, diba po, hindi po yan hindi po kayo pinapaalis dyan, mahal na Pangulong BBM. Tapusin niyo po ng 6 na taon.
sabi po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yun lang po ang ating pag-uusapan. At ingat po tayo lahat at lagi po tayo maging mabusisi sa mga nangyayari sa ating palipaligid. Please like and share and subscribe po. Ingat po palagi at God bless po.